Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama natin ang napakaganda at napakagaling na SK, Danny Lopez. Salamat, Kags. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, SK Danny, upang maghatid ng masaya at kinaaliwang talakayang pambarangay. Kasama ang ating pinagpipitagang kapitan, Don Francisco. Salamat, SK Danny. Salamat sa mga councils na nanonood, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging maiiwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Yes. Magandang araw sa inyo. Yes. Kap, Magandang araw. bakit Magandang kasama araw mo ang po. anak mo, Kap? Kung napapansin niyo po, may isa pong napakaganda Oh, yes. rin po na nawawala, Kags. Bakit nga po ba wala po si Kags Marites? Well, nag-text si Kagawad na busy schedule. Alam mo na, ang kampanya talaga kahit wala pa sa campaign period nag-uumpisa na. So, ayun, marami siyang tinutulungan. Marami lumalapit kay Kagawad Mari dahil sikat siya sa subdivision namin sa Parañaque. Sa city namin talagang, pag sinabi mo ang pangalang Kagawad Mari Formentera Ferrer, nanginginig na sila. At kinikilabutan. Kinikilabutan pa. Pero may kasama tayo ngayon nagbabalik na SK na napakaganda, napaka-cute, pero napakatalinong. Ayoko sabihin sana ng bata dahil nagbumukha akong tatay ito. Danny Lopez, welcome back, Miss Danny. Salamat po, Kags. Salamat po, Kap. At salamat, SK Mai. Ayun. Ang tagal, mga higit isang taon. Isang taon lamang, sir, no? Nang huling nag-guest. Parang ayaw mo kasi. Co-host ako dito. Hindi, marami kasing usapin, sir, sa mga, tinutukan ko ang DSWD. Yes. No? Every week yun, palagi kami nandoon. Sa mga hindi nakakaalam, si SK Danny, isang reporter kagaya ni SK Mai, na sila ang mga newscasters din sa GNN. Yes, correct. Kap, ano masasabi mo? Napakaganda ng katabi mo. Oh, yeah. Actually, first time ko siyang makatabi. Ayan. Nakikita ko lang siya sa TV, yung pala itsura niya. Talagang pag si SK Mai, talagang tandem Ito yung riding in tandem. Ayan po. We'll see you next week, Kags Marie. I'm sure pagdating po ni Kags Marie, may bago na naman pong mainit na usapan dahil lagi po niya natatimingan po yan. Pero ayan nga po, speaking of our news po for today mga kabarangay, meron lamang po tayo isang nakakalungkot na balita na nais lamang po natin ibahagi. Kamakailan lamang po, noon pong February 14, 2025, last Valentine's Day pa naman po, ay binaril at namatay po sa tama in broad daylight ang isang former barangay official habang minamaneho po niya ang kanyang tricycle sa Purok, Poblasyon 1, Tamantaka 4, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ang biktima po ay si Maula Isal Gadsali, dating kagawad po ng Barangay Payan. Kasama po niya ang kanyang misis nang sila po ay biglang pinagbabaril. Nakakalungkot na balita sa Araw ng Mga Puso. At sa Maguindanao muli, isang kapitan, kagawad at barangay treasurer po ang pinagbabaril na hanggang ngayon hindi pa nakikilalang suspect. Ang mga biktima po ay sina Edri Sangki, incumbent barangay chairman, konsehal Penny Balaugan at ang kasama nilang barangay treasurer. Mabuti na lamang at sila po ay naitakbo sa ospital kaya kasulukuyang nagpapagamot. Kaumpisa pa lamang ng taon ay ito na naman tayo sa mga election-related violence. Kasi last year, a total of 10 barangay officials were killed. At hanggang ngayon, wala pang nahahanap na suspect at napaparusahan. Seems like every year na lamang po ay maraming mga politikong nababaril at napapatay.
condolence sa lahat po ng nakikiramay ang SBT sa lahat ng mga kamag-anak ng biktima po. At talagang masakit po, lalo na sa amin, sa barangay tayo. Siyempre, kami po ay parte na nyo At kasama nyo na po. Pag may ganyan kaming nababalitaan, medyo masakit na ho sa amin yan. Kung alam nyo lang. Yes, and as always, Kap, ang hiling lamang naman po natin dito sa ating programa, sana nga po yung mga ganito pong insidente ay mabigyan po talaga ng hustisya. Kags Butch. Yes, dahil alam mo naman, SK May, lagi natin sinasabi, every year na lang, pag simula ng taon, meron kaagad mga tumutumba ng mga kapitan, mga barangay officials, especially now na pinag-iingat po namin kayo, na sana kayo ay patnubayan ng ating Panginoon sapagkat election season na at alam niyo naman, one of the most violent election period in the world ay ang Pilipinas. Hindi lang siguro natin alam kung pang ilang numero tayo, pero Kap, no, you would agree na especially sa probinsya, napaka-violent ang pagdating sa larangan ng politika. Masyadong pinipersonal. Kaya nga, dapat ginagawa na nating intellectual ang pagboto natin, ang pagpili, pagboto, kasi masyado dinidibdib, porque patronage, masyado. Pagkakamag-anak na pinag-uusapan, personalan na yan. At saka alam mo na, pagkita rin ng pag yun ang pinagkakakitaan, politika, you cannot walk away, basta-basta, talagang mainit talaga ang labanan, especially kung may malakas kang kalaban. So, pero hindi naman dapat ganun. Hindi dapat na parang hindi ko sumigay. Kala ko Sound effects. Pati tayo dito, baka maging violent dito sa studio natin. Baka may kaaway kay SK Danny, ha? Wala, Kags. Maraming kagulat-gulat si SK Danny kasama, no? Yes, lagi, pagka naandin niya. Pero Kap, no, meron pala akong pagbibilin lang sa inyo sapagkat maraming humihingi sa inyo ng revenue tax code. Yes. Sa ating kapitan nung huling topic natin. Ano sabi mo, Kap? Pwede po kami magbigay nung kopya, anong tawag doon? Soft copy ng aming revenue code. Pero kung maaari po sana ay sulat po kayo o ipadala nyo kay Kags Butch yung inyong email, yung official barangay email address. Okay? Para at least doon kami magpapadala ng aming revenue code. Para at least mayroon kayong kahit papaano pagbabasihan. Though, hindi po, minsan hindi kasi naangkop ko ano yung revenue code ng isang syudad sa probinsya. May konting tweaks po yan. So, yun po. At least meron kayong mapapagbasihan. Nagugulat ako dahil nagiging violent itong studio natin. Meron gustong pumasok. Meron hong nais pumasok din Pinigilan lang ng gwardiya. Okay? Huwag kayong magkagulo dyan. Meron papa-autograph sa'yo ka? Baka papa-autograph kay SK May tsaka kay... Kasi si SK May 2 weeks wala Remember? Galing siyang bakasyon. Kamusta ang iyong? Ang ganda naman ng mga nasa Dalawang Facebook post. bansa, SK May. February 14. Di ba? Kamusta ang iyong honeymoon? Visit kayo, SK May. 3 po kami doon. Ay, 3. Kags Butch. May third wheel, Kags. Third wheel. Meron po kaming kasamang photographer. Ayun po. Masaya naman po yung naging bakasyon namin. Kami po ay nagpunta po sa Singapore at Thailand po. At syempre, as always, nakapagpahinga po, nakapagpasyal-pasyal, kung saan-saan nakapag-aura po. Alam niyo naman po. Yan po ang ginagawa po natin pag nagbabakasyon. Pero ayun po, nakapagpahinga and now we're back po. We're refreshed, ready to start po muli na SK ating May, trabaho. at least officially magpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ay naging judge ng aming Yes, opo. pabonggahan sa barangay. Opo. Salamat. Napakagagaling po ng mga performers po ninyo, Kap, at talagang nag-effort po talaga sila. Sayang nga po, Kags Butch, at hindi nyo po naabutan yung kanila pong performance dahil napakagagaling po ng mga taga-barangay na Maya. Oo nga, pero nevertheless, nagpapasalamat kami kay Kap na tayo ay naimbita sa Barangay Namayan at nakita natin saglit ang kanilang mga presentation at yung school na kanilang pinaparangalan ang Doña Basilisa Yanco Elementary School. Yung po yung public school sa amin. Tapos yung aming
nagpagawa po kasi ako ng parang, alam niyo yung globe sa MOA sa Luneta? O yun po, nagpalagay po ako dun sa park namin ng mini globe. Yun din ay pinasinayan. Plus, kasama sa topic natin ngayon ay yung groundbreaking ng aming future barangay hall. Yes. Oo, tama. Maganda pag-usapan mamaya. Ha? Yung mga barangay hall na nag-viral po sa ating FB. Anyway, meron tayong mga katanungan na nais nating ipagbigay atensyon. Kaya nga po sa ating pong talakayan ngayon ay meron po tayong katanungan, pwede ba ang isang kagawad maging association president? According to DILG Opinion Number 81, Series 2024, dahil walang batas ang nagsasabi na hindi pwede, ay maaari ba nitong ipagsabay ang pagiging kagawad at presidente ng isang asosasyon? Also, sa Section 90 of Republic Act Number 7160, Local Government Code 1919 states that sangguniang members may practice their profession except during session hours. Ayan, maraming salamat. Medyo magko-comment lang ako ng konti din kasi ang pinagbasihan ng DILG yung statutory construction na palagi kong sinasabi sa inyo tungkol po sa expressio unius exclusio alterius, meaning pag hindi sinabi ng batas, ibig sabihin pwede. Yung po yung sinasabi. Ang sinasabi po dyan, kung pwede raw maging section o association president ng isang kagawad o kapitan, wala hong batas na nagbabawal. Kaya, pwede. Ayun ho ang basihan ng local government code ng ating pong mga authors po yan. Kaya, pwede po. Naalala ko dati nung ako'y isang kagawad, pero bago ako naging kagawad, ako po ang presidente ng aming Homeowners Association. Pero nung naging kagawad na ako, nag-resign na ako. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi na batas. Pinag-uusapan dito is delikadesa. Yeah. So, pinagbigyan ko na yung vice president namin at although hindi naman conflict sa aking opisina na maging presidente ng HOA, ayoko naman sabihin nila na masyado naman akong garapal sa mga maraming opisinang hinahandle ko at nag-aalaga ako ng mga tao para sa politika. It's a matter of delicadeza. Kanya-kanya po tayo niyan. Yung iba, ginagawa po yung iba, they hold on to the position. Kanya-kanya po tayong rason. Pero wala akong nagbabawal na batas para ikaw ayaw mo po sa ibang pwesto. Not unless na yung pwesto na yun sa gobyerno, bawal po yun. Saka pag tumatanggap po ng honorarium parehas. Yes. Kasi merong katulad sa Mandaluyong, may tinatanggap po ang senior citizens officers ng bawat barangay. Galing po sa city, may konting binibigay ang siyudad ng Mandaluyong. So, yung aming kagawad na naging presidente po ng aming senior citizens ay napilitan o inano niya talagang magre-resign siya para, for one, delikadesa. Number two, bawal na po talagang double compensation. Kasi parehas honorarium. Ayan po, maraming salamat po. At malinaw po tayo dyan, Kap at Kags Butch. Ito naman pong sunod po nating katanungan, pwede raw po bang kasuhan ng isang barangay official sa korte? According po to Section 60 of the Local Government Code, the grounds for disciplinary action are as follows. An elected local official may be disciplined, suspended, removed from office on the following grounds. Una po, disloyalty to the Republic. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Pangatlo po, dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, and dereliction of duty. At pang-apat po, offenses involving moral turpitude, abuse of authority, at ang panghuli po, unauthorized absences for 15 working consecutive days except for sangguniang barangay. Ito pa po, may pahabol pa po pala, application and acquisition of foreign citizenship or immigrant status. A complaint against any elective barangay official shall be filed before the sangguniang panglungsod or sangguniang bayan, whose decision shall be final and executory. Ay, maraming salamat, SK May. Alam nyo, yung ito pong mga reasons kung pwede kayo mapatanggal o masuspende, lahat yan self-explanatory, naandyan lang po yan, naandyan sa mga screens namin. Pero nais ko lang pahapyawan itong
letter F na na unauthorized absences for 15 working consecutive days except for sangguniang barangay. Ang sangguniang barangay iba ho ang schedule. Ang sangguniang barangay headed by the kapitan at ang council niya, treasurer at secretary. Ang bilang po ng kanilang attendance 2 session days po. So, yung sa mga nagtatanong, yung mga leave, yung paano computation ng sweldo nila, paano babawasan, ang bilang po dyan 2 session days lamang po. Kung halimbawa po, wala po siya nung session na isa, at isa lang po, kalahati ka sa sweldo niya, mawawala. Yan ho ang bilang, hindi naman nakalagay na exempted sila na hindi pumasok for 30 days straight, for 1 month, pero ang bilang, 2 session days po. Yan po ang importanteng malaman ng ating Sangguniang Council. Yan po, maraming salamat po. Kap, Kap, meron pa po ba kayo Kap? idadagdag? Tama na yung sinabi ni Gags. At saka, lahat ng complaints ninyo, well, napag-usapan na natin dati to. Pero lahat ng complaints ninyo, unang-una sa lahat, sa Sangguniang Bayan or sa Sangguniang Panglungsod. Yan muna. Kung hindi magpo-prosper, tingnan natin kung pwede kayong pumunta ng DILG or pwede kayong dumiretso na sa Ombudsman. In a later date, pag-uusapan pa natin yan para mas maintindihan nyo po. Ayan po, maraming salamat po sa paglilinaw na yan, Kags Butch. Mga kabarangay, bibitinin po muna namin kayo at huwag po kayong aalis dahil of course sa ating second segment ay marami pa po tayong pag-uusapan at pag-aaralan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay